Yo, what's up mga master? Mark Music here. Kung beginners ka, panoorin mo to mga master para makatulong to sa yung tip na to mga master. Bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista, natuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Last time mga master, meron tayong ka-master na yan, nagtatanong siya, sabi niya, nahihirapan daw siya kung paano daw mag do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yung tinutukoy niya dyan is yung scale. Yung ito, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan yung tinutukoy niyang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Then, tinanong ko siya, bigyan mo ako ng family chords ng E flat. Hindi niya nasagutan ng kompleto. So, ito yun mga master. Marami sa atin na nag-i-start. Isa na ako. Naguguluhan tayo, paano ba ako mag-lead? May alam na ako na mga chords. Pero hindi natin alam yung tinatawag na family chords. Dito na tayo papasok mga master. Marami kasi sa atin na alam lang natin yung mga ganitong mga chords. Basta marunong na tayo mag-ipit-ipit is yun na. Kailangan na nating aralin yung lead. Or mag do, re, mi, fa, sol, la, ti, do na tayo. Ganon ang pananaw natin dati kasi siyempre wala nagturo sa atin at hindi natin yun alam. Kumbaga fragile sa atin kung ano ba yung pagkakasunod-sunod, ano ba yung step pagkatapos kung aralin yung mga chords. Kasi alam ko na yung galing sa E, F, F sharp dyan, alam ko na. Kumbaga alam na natin yung mga ipitan lahat dito sa gitara. Mahalagang malaman to mga master na ang tinatawag na family chords is ibang iba yan dito sa alam natin lang yung mga chords. Kasi parang ano lang yan, pag alam natin yung mga chords, parang naglalagay lang tayo sa vocabulary natin na alam ko na yung A to Z. Parang ganun siya. So hindi natin alam kung ano yung pagkakasunod-sunod or ano yung grupo pag sinabing key of D tayo, ano yung mga pagkakasunod-sunod niya. Ngayon, i-introduce ko na kayo mga master dito sa family chords. Yung tinatawag na family chords is yan yung pag halimbawa meron tayong key of C, i-intact natin yung isip natin na key of C. Then palalawakin natin siya. May grupo siya, kumbaga ito yung root na C. Ito, hindi natin siya titignan na mga iba-ibang mga chords, mga key. Yan, hindi natin siya titignan. Take note, ang root key natin is C. So, pag sinabing C, lahat ng mga chords na yan is nasasakupan lang yan ng C. Yan ang tinatawag na family chords mga master. Na kahit saan dyan sa T is meron niyang kanya-kanyang mga family chords or kanya-kanyang grupo. Yan muna talaga yung dapat nating malaman. Dapat nating maintindihan yan. Bago tayo mag-aral doon sa mga lead na. Hindi. Parang ang labas kasi sa atin doon para tayong elementary. Din gusto na nating mag-aral sa kolehiyo. Diba? Malabo yun. Hirap natin yun makuha. Hindi talaga papasok sa isip natin nun. Kahit rekta tayo, ano yung major scale yan na ilalagay major scale. Pero hindi pa rin natin maintindihan yan. Bakit? Kasi nag-escape tayo dito sa pag-aaral sa family chords. Na yan dapat ang kailangan nating malaman lahat as beginners. Kasi yung mga family chords na yan mga master, is pag ma-immune na yan sa atin, sa isip natin, malalaman na rin natin magsepra ng mga awit. Meron akong tutorial mga master kung paano magsepra ng kanta gamit yung family chords. Kasi yung family chords na yan, yan din kasi yung binabasehan ng mga kanta, mga composer. Yan talaga, hindi yan sila pwede hindi babase dyan. Kasi yan yung pinaka-basic na pamamaraan paano ka gagawa ng isang kanta, magkukumpos ka ng kanta. Yan kasi yung tinitignan. Yan, then pag lalawak na yung alam mo sa music, may mga barre chords na tinatawag. Pero wag muna yung pag-aralan yung barre chords.
Ito lang talaga master, basic lang muna itong family chords. Ituon mo muna yung isip mo dyan sa pag-aaral ng family chords bago ka tumalon sa ibang pag-aaral. Kasi pag hindi mo maintindihan yung family chords na yan, kung paano ang pagkakasunod-sunod nila, hindi mo talaga makukuha agad kung ano yung susunod na pag-aaral. Ibig kong sabihin mga master, itong family chords kasi na to, parang stepping stone to. Kumbaga yung una-una natin, di ba, sa stepping stone natin, una-una natin is inaral natin ano yung mga open chords. Ito yung mga basic lang na mga chords. Step 1 na yun. Ngayon, para makahakbang ka doon, makawala ka doon sa mga basic na mga open chords, ganito, maghakbang ka. So, doon na yung mga bar chords. Yan. Then, alam mo na mag-bar. So, hindi mo alam yung tawag dito pagdating na dito sa mga high frets. So, ang gagawin mo, step ka na naman. Tuklasin mo kung ano yung mga pangalan ng mga chords pag dito na tumakbo na yung ating bar chords. Then ito na yung susunod na step, ang family chords. Stepping stone to para mas matuklasan mo kasi kukonek-connect na kasi yung idea mo mga master. Ito yung example ko sa inyo mga master. Pag tinatawag na family chords ng C, lagi nating sinasabi family chords ng C, ito, yan C, A minor, F, tapos G. Ganon lang nakikita natin. Actually, yung apat na chords ngayon na in-example ko is hindi siya yung family chords. Ang tawag sa kanya is chord progression. Naging chord progression siya kasi kinuha siya sa mismong family chords ng C. Ito yung family chords ng C. Meron tayong C, D minor, E minor, F major, G major, A minor, at meron tayong B diminish. Yan yung tinatawag na family chords. Pag may magtanong sa'yo anong family chords ng G, so alam mo na agad ang isasagot mo. Hindi yung pagsabing G, meron tayong G, E minor, C, D, hindi. Tandaan, yung mga nakikita natin sa kanta na 4, 3, 6, yan ang tawag dyan, chord progression. Kumuha sila ng mga chords sa family chords para makapag-combine sila ng chord progression. Makabuo sila ng combination na mga chords para makabuo ng isang kanta. Either yung nakikita natin, di ba, merong C, G, A minor, F. Meron ding C, A minor, D minor, G. Yan. Yan yung mga kombinasyon na tinatawag ko para makabuo sila ng kanta. In short, chord progression. Yan. Intact na natin yan mga master. Ngayon, pag naintindihan nyo na yung tinatawag na family chords mga master, unti-unti nyo na yung maunawaan pag mag-step 2 ka na. Kumbaga, from family chords, mag-step ka na ulit. Aralin mo yung mga nota, siyempre, mag-fretboard mastery ka na, may tutorial ako dyan mga master. Aralin mo yung mga nota para yung tinitipahan mo, ito yung C natin na chords, yan, mababasa mo na yung mga nota niya. So kagaya nito, meron akong C. So dahil inaral mo na yung mga nota sa string, alam mo itong open na to is E. Meron tayong C sa ating third fret ng ating A. Then sa D string natin may second fret tayo. Alam natin ito na E. Yan. At meron siyang open G. At meron tayong point finger dito sa B string na first fret. Meron tayong C. Yan na yung susunod na hakbang mo mga master. Kasi maunawaan mo na yung tinatawag na major scale. Yung Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ito yung tinatawag na Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do mga master. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yan. Yan din yung binasihan ng ating mga family chords. Family chords ng C. C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished. Hindi mo siya titignan as chords. Pakinggan mo siya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yung C natin, alam naman natin yan. Yan yung Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol,
ti, do. Yan. Nagkakaroon tayo ng idea na yan din pala yung kaya kumukunik-kunik na yan sa atin yung tinatawag na major scale. Kasi pag rekta kasi nating aralin agad yung major scale na hindi natin alam ito yung mga foundation like mga chords, family chords. Halimbawa ko dito mga master is pag may makikita tayong bahay na malaki, maganda yung pagkakagawa, hindi natin malalaman kung hindi natin itatanong kung sinong gumawa or yung may-ari ng bahay. Hindi natin malalaman kung ilan yung taas ng bahay, yung lawak ng bahay, yung sukat niya, hindi natin alam. Yung bahay, yan yung kanta. Pero hindi natin malalaman yung mga chords na napapaloob sa kanta pag hindi natin alam yung family chords. At hindi rin natin alam kung ano yung skill na gagawin natin pag hindi natin malaman yung pinaka family chords niya, yung pinaka root key na tinatawag. Kaya magkakakunik-kunik yan sila mga master. Hindi mo siya pwedeng hiwalayin na hindi mo na ako mag family chords, madali lang naman, basic lang, diretso na ako doon sa major scale, mag do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Gusto ko nang mag lead. Yan siya mga master, yung dahilan. Inaral mo yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, of course makukuha mo yan kasi ang dami ng tutorial ngayon about sa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, about sa major scale, pentatonic. Kaya mo yan kasi nakikita naman sa internet kung paano gawin dito sa ating daliri, anong mga string yung gagalawin, ano yung mga nota. Pero hindi natin alam yung pinaka foundation kung bakit na-construct ito. At marami sa atin yan ang naguguluhan. Yung iba pupunta na ng tabs. Hindi naman masama mag tabs, pero ito yung pinaka-advice ko sa inyo mga master. Mas maganda pa rin na sanayin mo yung tenga mo, pakinig. Dito pa lang mismo sa mga family chords, nasasanay na kasi yung tenga natin dyan, na-identify na agad natin. Sina yan, na-identify na agad natin yung tunog niyan. From time to time na piniplay natin siya. Kasi yung ating mga family chords is parang movable do lang yan siya mga master. Ibig kong sabihin na parang movable do lang scale natin na C major scale. Meron tayong do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pag iusod natin itong root natin sa D, ito, gagawin ulit natin yon. Do ulit gagawin natin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Then pag iusod natin ito sa E, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan yung tinatawag na movable do. At hindi rin yan lalayo sa mga family chords. Example natin kanina, meron tayong C, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Pag ilipat natin sa D, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yung mga family chords na yan, lahat na nandyan nakalagay, ganun na ganun yung tunog niyan. Kumbaga, dyan pa lang kasi sa family chords, nasasanay na talaga yung pakinig natin dyan mga master. Kaya yung mga veterano, mga master na gitarista, pag bagong kanta, pansinin nyo yan, magbe-bass yan. Hahanapin nila yung mga tunog. Yan. Na meron silang masapul na isang chords na sasakto doon sa ating root. Example, magbe-bass yan sila din pag nasapul nila dito sa G, yan. So gagawin na nila, hahanapin na nila yung ibang mga chords doon sa family chords ng G or sa scale ng G, major scale ng G. Ganito na ang gagawin nila, yan. Yan. Ngayon mahahanap na nila yan, masasapul yan dito kasi dito lang yan sa 7 mga nota. Diyan lang yan. So meron tayong G example, kaya makita na nila ito. Tapos merong E minor, yan. Tapos C, yung parang nagbe-bass. Tapos D. Ngayon malalaman agad nila na yung chords na yan na sineseparate nila, merong G, E minor, C, D. Ganun siya mga master. Kukunik na kukunik kasi lahat pag alam mo yung family chords.
Kasi yan talaga yung pinaka basic na foundation bago ka mag-aral ng do re mi fa sol la ti do. Yan lang talaga mga master, wala nang iba. Kaya napakabagal ng process ng paggigitara natin dati nung nag-start tayo, kasi hindi kasi natin ito alam yung mga step by step. Ito, yung turo ko mga master is base lang yan sa experience ko mga master, kasi mga tinutugtog ko mga master is yan, pinag-combine ko lang ito yung alam ko na sinishare ko sa inyo. Yan na yan siya mga master, at tinitignan ko naman sa mga tugtugan ngayon is hindi naman malayo. Ganito ako natuto sa pamamaraan na to. So, alam ko na matutunan nyo rin ito. At syempre, kung gusto nyong lawakan pa talaga yung alam nyo, gusto nyo pa talaga ng mas malawak pa sa alam ko, maganda, magpaturo kayo ng mga professional na mga gitarista na nagtuturo talaga ng about sa theory, buo ng theory. Kasi ako mga master, more on experience lang talaga itong sa akin mga master. Although may nagtuturo sa akin before yung mga basic na mga chords, G, E minor, C, D, pero naunlad ko ng pinaunlad yung mga master, at maraming salamat din siyempre yung mga nagturo din sa akin dati ng basic, dahil naunawaan ko itong mga bagay na to. Ito lang yung tandaan yung mga master, walang shortcut. Lahat pinapag-aaralan, pinapractice ng dahan-dahan. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out.